Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyo. Nagbabaka sakali po akong sumulat sa channel nyo para maibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. At hindi ko akalain na sa isang summer vacation na akala ko'y simpleng pagbisita lang sa probinsya, ay may isang pangyayaring babago pala sa tingin ko sa sarili ko. Ako nga pala si Catherine. Hindi ko ho tunay na pangalan. 19 years old. Maputi ho akong babae. Makinis at maganda. Matangkad din at may hubog ang katawan. May boyfriend po ako. Si Jiro. College student din pero nasa malayo. Sa ngayon, through Facebook chat lang kami nagkakausap. Mabait naman siya. Pero madalas busy sa school at online games. Pero sabi nga nila, tiwala lang kapag nasa long distance relationship. Pero minsan, hindi pala ganun kadali. May mga oras na sabik ako sa kanya. Isang beses pa lang po kaming nagkikita at nung una naming pagkikita, sinubukan niya akong ayain sa kama pero hindi ako pumayag. Noong time kasi na yun, parang hindi pa ako ready. At isa pa, wala pa po talaga akong karanasan sa bagay na iyon. Pero kahit ganun, isang di malilimutang halik naman ang nangyari sa pagitan naming dalawa. At nung minsan, sem break, nagbakasyon ako sa probinsya namin dahil birthday ng lola ko. Andun halos lahat ng kamag-anak namin. Masaya, maingay, tipikal na probinsya po talaga. Namiss ko rin yung mga puno ng mangga sa bakuran, mga upuang kahoy at malinis na simoy ng hangin. Doon ko ulit nakita si Kuya Miguel. Si Miguel, technically pinsan ko sa tuhod. Mas matanda sa akin ng halos 10 taon si Kuya Miguel. 32 years old na siya at may asawa na rin po, Miss Callie. May trabaho din to sa Maynila pero umuwi rin para sa okasyon. Hindi ko siya halos pinapansin noon. Tahimik kasi siya, yung tipong may dating at gwapo pero hindi nagsasalita ng sobra. Pero nung gabing yun, siya yung unang lumapit sa akin. "Uy, ikaw pala yan. Tumangkad ka yata ah." Sabi niya habang nag-aabot ng platong may inihaw na manok noong araw ng birthday party. Napangiti ako, kahit medyo nahihiya ako. Hindi ko alam kung bakit ako nahihiya, matagal ko naman na tong kilala. "Grabe, hindi naman. Baka ikaw lang yung lumiit." Sagot ko sabay tawa na may halong landi. Umangat yung isang kilay niya. At yung ngiti niyang parang, alam mo yung ngiting may alam siya o may balak na hindi mo pa alam? Ganon. Ganun pala ha. Lumandi ka na rin siguro no? Biro niya sabay kurot ng marahan sa tagiliran ko. Napa-atres ako, pero hindi dahil sa gulat, kundi dahil may kiliti. At may kung anong kuryente akong naramdaman na noon ko lang naranasan. Inirapan ko siya, pero nakangiti pa rin. Hindi ako malandi no, nagka-boyfriend lang. So may nagmamay-ari na pala sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero napalunok ako. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi ang hindi ko naman dapat sinasabi. Meron, pero LDR kami kuya eh. Tsaka busy siya palagi eh. Doon siya tumingin sa akin ng diretso. Yung tingin na parang nagka-interest siya sa sinabi ko. Nung oras na yun, parang kinabahan ako bigla. At makalipas lang ang ilang oras. Pagkatapos ng handaan, halos tulog na rin ang lahat. Ang maingay na handaan ay biglang tumahimik, maliban sa ingay ng mga insekto sa paligid. Ako naman nung time na yun, nasa labas lang. Nakaupo sa mahabang upuang kahoy, nagtatanggal ng makeup habang nagpapahangin. Maya-maya,
Narinig ko yung mga yabag niya. Alam ko agad na siya yun, si Miguel. Umupo siya sa may tabi ko. Hindi siya nagsalita nung una. Tapos bigla niyang binigkas yung salitang kinagulat ko po talaga. Namiss kita, Kat. Parang tumigil muna yung mundo ko nung oras na yon. Pinilit kong maging kalmado at magkunwaring wala yung sinabi niya. Matagal ka kasing hindi umuwi. Sabi ko kahit medyo out sa usapan yung sagot ko. Ngumiti siya at tumitig sa mga mata ko. Hindi yun. Namiss kitang ganito, kausap. Sa sinabi niya, napatingin ako sa kuko ko, diretso sa may sahig, kahit alam kong sa kanya dapat ako tumingin. Hindi ko alam kung bakit pero yung puso ko nung oras na yun ay sobrang lakas ng kabog. May asawa ka, di ba? Sa puntong yun, inunahan ko na siya. Alam ko, maiksing sagot nito. Hindi siya nagbago ng tono. Wala rin siyang pag-aalinlangan. At may boyfriend ako. Dagdag ko pa. Alam ko rin. Sabi niya ulit at napangiti siya. Pero ngayon, may halong tila kahulugan yun. Pero pwede namang magkwentuhan lang, di ba? Hindi naman siguro sila magagalit. Biglang sinabi niya. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, may mali siya yon at pareho naming alam yon. Tapos biglang hinawakan niya yung kamay ko. Hindi mariin na tila ba nananansya lang. Yung tipong handa siyang bumitaw kung ilalayo ko. Pero nung oras na yon, hindi ko inalis ang kamay niya. Ayoko sana, pero wala akong nagawa. Ayaw ng isip ko, pero ang katawan ko tila iba ang sinasabi. Maya-maya, napatingala ako sa kanya. At doon, nakita ko yung mata niya. Tila may pagnanasa na pilit niyang pinipigilan. At doon ako kinabahan, Miss Callie. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko, na handa rin sa anumang pwedeng mangyari. Kuya Miguel, yun lang ang nasabi ko. At dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko. Pero doon ko mas nakilala ang sarili ko. Hindi na pala ako kasing inosente, gaya ng akala ko. Pero akala ko tapos na yung lahat doon. Sa simpleng hawak ng kamay. Hindi pa pala. Yun pa lang pala ang simula. Kinabukasan, nalaman kong kami lang pala ang may iwan sa bahay habang nasa bayan ng iba. At doon na nagsimula ang hindi ko inaasahan. Kami lang ni Kuya Miguel ang naiwan. Nung araw na yon. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero nangyari talaga. Ayoko sanang isipin na umayon sa amin ang pagkakataon. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, parang ganun nga. Naghuhugas ako ng mga plato noon sa lababo. Nang unti-unti niya akong nilapitan. Ramdam ko yung presensya niya sa likod ko. Kahit hindi ko siya nakikita. Pwede ba kitang tulungan? Tanong niya. Marami ka nang natutulungan sa buhay mo, no? Sagot ko. Half joke ko sa kanya para mawala yung kaba ko. Tumawa naman siya ng mahina. Pero ikaw, matagal ko nang gustong tulungan. Hindi ko lang alam kung paano. At pagharap ko sa kanya, hindi ko naman intensyon na tumingin ng diretso. Pero nung magtama ang mga mata namin, para bang may sariling isip ang katawan ko. Hanggang sa namalayan ko na lamang ang pagbulong niya sa tenga ko. Ramdam ko yung hininga niya na lalong nagpapasuko sa katatagan ko bilang babae. Kung uuwi ka na bukas, sana kahit ngayon lang, hayaan mong maipakita ko sa'yo na seryoso ako sa gusto ko. Seryosong tugon niya. At sa puntong yun, hindi na ako nakasagot pa. Ni hindi ko na rin siya tinanggihan. At sa kwarto sa itaas, doon niya ako dinala, Miss Callie. Hindi ko na maalala kung paano kami nakarating doon. Basta ang alam ko, namalayan ko na lang ang sarili kong wala ng kahit na anong suot. Nakayakap sa kanya.
Ayoko siyang bitawan ng mga oras na yon. At isa lang ang dahilan. Dahil baliw na baliw ako sa alapaap na kaya niyang ibigay. At nakakahiya mang aminin, hindi ang boyfriend ko ang nakauna sa akin, kundi si Miguel. Hindi ko matandaan kung paano humupa yung nararamdaman namin sa isa't isa, Miss Callie. Basta po yung naaalala ko, hinawakan niya yung mukha ko. Pagkatapos, parang pinipilit ikabisa bawat detalye ng mukha ko. Catherine, sabi niya na halos pabulong. Salamat ah. Tumango naman ako dahil alam ko sa sarili kong ginusto ko rin naman ang lahat. At sa puntong yun, hindi kami magkayakap kagaya sa mga pelikula. Hindi rin kami nag-uusap ng kung ano-ano. Pareho lang kaming nakahiga, nakatingin sa kisame, parang may kung anong konsensya sa akin. Aalis ka na ba bukas? Sabi niya, halos hindi ko naririnig. Oo, sagot ko. Hindi ako lumingon sa kanya ng oras na yon, kasi pag tumingin ako, baka hindi na ako umalis. Sa terminal kinabukasan, hinatid ako ni Miguel. Pagpasok ko sa bus, hindi niya ako pinigilan. Hindi niya ako hinabol. Hindi niya rin ako pinangakuan ng kung ano. Pero bago ako tuluyang mawala sa paningin niya, tinawag niya pa ako ng mahina. Catherine. Huminto naman ako pero hindi na ako lumingon pa. Nakinig na lamang ako. Hindi ako nagsisisikat, kahit bali. Nang marinig ko yon, hindi na ako sumagot pa. Hindi ko kaya. Tumuloy na lamang ako at umupo sa upuan. At nang umandar yung bus, tsaka pumatak yung luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa ginawa namin, kundi dahil alam kong hindi ko siya maaaring mahalin. At ang mahirap, hindi ko rin kayang kalimutan siya, kahit hanggang ngayon. May mga bagay pala talagang hindi mawawala kahit ilang buwan na ang lumipas. Akala ko kasi pag-uwi ko sa Maynila, pagbalik ko sa dorm, at pagbalik sa klase, ay makakalimutan ko rin ang nangyari. Pero hindi pala ganoon kadali. Dahil sa bawat gabing nakiga ako habang nakatingala sa kisame, si Miguel ang naiisip ko. Sariwa pa rin sa isip ko ang amoy niya, ang init ng katawan niya, ang haplos at ang mga halik niya. Hindi ko ito ginusto, pero hinahanap-hanap talaga siya ng katawan ko. At kahit sinong kaibigan ko, kung ikukwento ko man ang nangyari, siguradong sasabihin nila, alam mo namang mali, bakit mo pinasok? Isang gabi, nagulat na lang ako nang may nag-text na hindi kilalang numero. Si Miguel. Pwede ba tayong magkita? Gusto ko lang ng closure. Ngayon kasi, naguguluhan pa rin ako, Kat. Text niya. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko lamang ang message niya, pero hindi ko to dinilit. Kinabukasan, lalong hindi ako mapakali. At kahit sa klase, iniisip ko yung text niya na closure lang. Oo, hindi niya sinabing mahal niya. Ang malinaw lang, humingi lang siya ng paglilinaw sa kung anong meron sa amin at kung paano namin tatapusin. At doon ako natatakot. Kasi ibig sabihin nun, handa siyang pakawalan ako. At hindi ko alam kung kaya ko rin siyang pakawalan. Kinagabihan, naglakas loob akong replyan ng text niya. Saan? Sabi ko. Ilang segundo pa bago siya sumagot. Sa coffee shop malapit sa terminal. 3 p.m. Kahit isang oras lang. Dumating ang 3 p.m. Nakipagkita ako sa kanya. Dala ko pa ang bag ko mula school. Naka-blouse at jeans ako nung time na yon. Nakatali rin ang buhok ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa coffee shop. Nakita ko siya agad. At doon parang tumigil ang oras. Maya-maya lumapit ako para makita niya ako. Kuya, sabi ko. Doon siya lumingon. At doon ko nakita yung mata niya. Alam niyo yung parang nalungkot muna siya bago siya natuwa.
Salamat sa pagpunta. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako sa tapat niya. Hindi ko hinihingi na balikan natin yung nangyari. Sabi niya, hindi rin kita tinawag para guluhin ka. Tumango lang ako. Pero hindi ko matingnan ng diretso ang mata niya. Hiningi ko lang ang konting oras mo para maging malinaw ang lahat sa atin. At doon ko siya tiningnan. Kuya, mahina akong sabi. Ngumiti siya, pero yung ngiting malungkot. At doon ako tuluyang bumigay at napaiyak. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako dahil nasaktan ako o dahil alam ko na maaaring yun na ang katapusan ng lahat sa pagitan namin. At namalayan ko na lang ang sarili ko na tumayo para umalis. Tumayo rin siya. At sa huli, sabay kaming lumabas. Sabay kaming naglakad papunta sa kanto nang hindi nag-uusap. At bago ko tumawid papunta sa terminal, napansin kong tumigil siya. Kaya napatigil rin ako sa paglalakad. At nang tumingin ako sa kanya, inabot niya ang kamay niya. Wala akong nagawa. Parang may kung anong puwersa na inabot ko din ang kamay niya. At ang mga puntong yun, hindi na ako nakapag-isip ng tama. Namalayan ko na lang ang sarili ko na sumakay sa taxi kasama si Kuya Miguel. At sa huling pagkakataon, Miss Callie, bago namin wakasan ang bawal na relasyon namin, natulog pa kami ng isang gabi sa hotel. Opo, sa huling beses may nangyari ulit sa amin. At ang kinakatakot ko pa, hinayaan ko siyang pagsawaan ako sa kama kahit walang gamit na anumang proteksyon para hindi ako magbuntis. Hindi ko pa alam ang mangyayari sa susunod na mga araw ng aking buhay. Kung sakaling magbunga po ang pagkakasala namin, ay hindi ko po alam ang gagawin ko. Oo, naging tanga po ako. Siguro dahil siya ang nakauna sa akin. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ko siya makakalimutan. Ang tanging hiling ko na lang sa ngayon ay sana'y huwag magbunga ang pagkakamaling nagawa namin. Pero kung sakaling mangyari ngayon, sana po'y mabigyan niyo ko ng magandang payo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging tingin niyo sa akin. Basta ang alam ko, nagmahal ako kahit alam kong bawal. Muli, ako po si Catherine. Maraming salamat sa mga tumapos sa aking kwento.